Ayan, mga kababayan, no? So, eto, no, wala nang pagligoy-ligoy, diretsahan na po tayo at atin ng pag-uusapan, no? Mga kababayan, yung patungkol dito kay Mima Alicia, no? Si kapatid nating si Mima. Actually, mga kababayan, kaninang umaga po, no, sa aming GC, sa group chat namin, hindi ako naniniwala kasi nga ang sabi ganito, sabi ganyan. Actually, nagising kasi ako mga alas 8, alas 9 na yata yun. So nabasa ko yung GC, mga ganung oras na nag-uusap-usap sila ay mga alas 6, alas 7 pa lang yata yun ng umaga. Post kasi si Takiro sa ano niya sa GC namin na ang sabi niya nag-message daw sa kanya si attorney at sabi daw kay attorney, tinawagan daw si attorney ng PNP Caloocan, nabaril daw si Mima, tama sa ulo at not only sa ulo, marami daw, tadtad, no, tadtad. So ang akala namin, joke lang. So ngayon, kinumpirma nga ni Jane, no, na ano ni Sir Mike, no, girlfriend ni Sir Mike si Jane. Yun nga. So totoo nga mga kababayan. So ngayon, hintayin lang po natin mga kababayan kung ano po yung totoong findings kasi mahirap naman po kasi ito sa totoo lang mga kababayan, para sa akin hindi po tayo basta-bastang magsabi dahil sa politika or dahil ba sa love life. Actually mga kababayan, either kakamping ka, DDS ka, or loyalista ka na vlogger, hindi po dapat ganun. Kasi bakit ganito po yan mga kababayan? Kami kasi mga vloggers, either kakamping ka, DDS ka, loyalista ka, magkakalaban kami pagdating sa paniniwala. Pero pagdating kasi in about vlogging, lahat po kami magkakakilala po kami ng mga yan. Mga magkakaibigan po kaming lahat. Kaya either DDS ka o loyalista ka at kakamping ka, tapos mamatay, hindi po maganda yung ganun. No? So dapat wala naman. Dapat no, sa totoo lang mga kababayan, hindi naman sa ano yan kung ano man yung opinion natin, kung ano man yung ating kanya-kanyang freedom of expression, freedom of speech, hindi dapat dumaan at humantong, no? Hindi dapat humantong sa ganyang patayan. Dapat pero ako hindi ko pinopoint dito na about sa politics ito. Hindi ko rin pinopoint kung about sa love life niya. Kasi kung sa mga nakakaalam po, alam ko namang nanonood din kayo kay Mima, alam po natin may problema din siya sa kanyang love life. Kung naalala nyo, 'di ba, binugbog siya nung ex niya tapos hindi natin alam baka anong nangyari, no? Hindi natin alam kung about ba sa love life, about ba sa politika. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ay kahit sino naman po sa amin, mga vloggers, no? Kahit anong kulay ka, sino yung sinuportahan mong politician, dapat walang ganun. Dapat hindi na humantong sa ganito. Sa totoo lang mga kababayan, no, lahat naman kaming mga vloggers madidiis ka, kakamping ka, loyalista ka, para din naman sa bayan yung aming pinaglalaban. Ang kaibahan lang kasi namin, para kaming relihiyon Para kaming relihiyon. Bakit? Yung iba, ang paniniwala nila INC sila. Yung iba paniniwala nila Katoliko sila. Yung iba paniniwala nila born again sila, 'di ba? Kung ano-anong relihiyon sila. So para kaming ganun kanya-kanya kaming paniniwala. Pero kahit sino man po sa amin, kahit ano man pong kulay na bilong kami, sana wag niyo naman pong idaan sa ganun. Wag niyo naman pong iabot sa ganung mamatay, patayan, kitilan ng buhay. Wag naman ganun. Kaya kasi may kanya-kanya kaming opinion Parang parang media lang din kami, para lang din kaming mga tawag dito, newscaster, para lang din kaming mga journalist. May kanya-kanya kaming opinion, no? Alam ko katulad sa mga DDS, ang pinaglalaban nila ay para sa bayan. Paniniwala nila 'yun 'Di ba? Ang kami naman loyalista, ang pinaglalaban namin ay para din sa bayan. Paniniwala din namin 'to. 'Di ba? Kaya nga meron tayong freedom of expression, freedom of speech, 'di ba? So, actually mga kababayan, no, sa totoo lang kanina nung pagkagising ko, nabasa ko, hindi pa ako naniniwala. Ngayon, nag-message ako kay Boss Mike, sabi ko, "Sir, anong nangyari? Totoo ba ito?" Sabi niya. Sabi ko, "Asaan si Mima? Anong nangyari?" Sabi niya, "Wala. Wala na talaga. Tama sa ulo, tinadtad ng bala. Tapos pinasok sa bahay." 'Yun ang
Actually, ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan, si Mima kasi ay naka Boss Mike noon. Na kung saan dun din ako tumira noon. Kasi actually sa mga hindi po nakakaalam, si Boss Mike po parang tatay ko na po yan. 5 taon ko pong kasama yan. Yan yung gumagambay sa akin, nag-aaruga sa akin, nagbibigay. Hindi nagkukulang sa akin si Boss Mike. Kaya lahat ng mga kay Boss Mike ako natuto. Kaya sabi nga ni Boss Mike kanina nung pinanood ko siya sa kanyang vlog, sa kanyang live na hindi siya nagkulang kay Mima. Actually, alam ko kung saan si Mima eh. Kasi doon yan kay Boss Mike dati. Doon din kasi ako nakatira noon. Kaya alam ko. Pero, ang hindi alam kasi, si Mima, may kalibin pala. Bumukod. Nung bumukod ito, lumipat ng bahay, somewhere in Caloocan, North Caloocan. So, yun ang hindi, actually, si Boss Mike hindi nagkukulang sa amin ng pagpapaalala yan. Ultimo, pagbili mo ng gadget, nagpapaalala yan. Pagbili mo ng bahay, lupa, sasakyan, negosyo, nandyan si Boss Mike. Hindi yan hindi nagkulang sa amin. Ang siguro, ang pagkaano lang ni Mima ay marami din kasing sikreto si Mima na hindi din man niya sinasabi kay Boss Mike kasi nga, sa totoo lang, magkakanya-kanya naman kasi kaming buhay. So, ngayon, mga kababayan, no? Ayun, may nag-comment pa, daw, it's time to blame it again. You're next. Alam niyo yung mga ganyang bagay kasi, sa totoo lang, sa inyo yung opinion ninyo yan eh. Nasa sa inyo yan. Oo. Ang sa akin lang kasi, sa totoo lang, kami, mapakakamping ka man, mapa-DDS ka man, mapaloyalista vloggers ka man, no? Para sa kinabukasan natin ang aming pinaglalaban. No? Para sa ating bansa. Sa totoo lang, sa totoo lang mga kababayan, ang hirap mahalin ang bansang ito. Ang hirap mahalin ang bansang ito kung ang mismong bansa hindi ka mamahalin. Sa totoo lang, nakakaiyak eh kasi bakit? Si Mima, ako kasi yung pinakaunang nakamit in person yan eh. Actually, hindi pa kami mga vloggers noon. Nasa TikTok pa lang kami. Ako kasi una nakamit niyan. Although meron naman kaming hindi pagkaintindihan at the time, nung umpisa naming pagbablog kay BBM, nung nagkita kami sa place sa Marikina, si Mima ang pinakaunang na-meet ko. Doon kami nag-umpisang nagbablog. Nasa TikTok pa lang kami. Hindi pa kami sa YouTube, wala pa kami sa Facebook. Sa akin pa yan nagtatanong kung anong gagawin. Sa akin pa naghihingi ng mga process sa YouTube, sa TikTok. Kumbaga, para na kaming mga magkakapatid niyan eh. Although lahat naman kami DDS kami noon, syempre, nagkakawatak-watak, naghihiwa-hiwalay, pero as vlogger pa rin naman. Lahat naman kami magkakakilala. Sa totoo lang, wala kaming mga kaaway na vloggers. Yung mga DDS vloggers, mga kaibigan namin yan. 'Di ba? Pero sana naman kahit sino po sa amin mapakaloyalista ka man, kakamping DDS, sana wag yun namang ganunin. 'Di ba? Wag yun namang ganunin. Nakakaawa lang po yung tao. 'Di ba? Dami pang pangarap ng tao. Ang daming pangarap ng tao. Sa totoo lang. Sana kung nakinig lang siya sa akin, sabi ko, dito ka na lang sa place namin, dito ka na lang maghanap ng matirhan. Hindi kasi natin pwedeng diktahan yung tao kasi may sariling desisyon eh. Hindi naman din kami nagkulang, hindi din ako nagkulang. Although, pag hindi sila nag-uusap ni Sir Mike, kami yung nag-uusap. Minsan si Jake Magnus, nakakausap ko, kami nga lang nag-uusap. Para kami mga magkakapatid yan eh. Actually, pag may mga problema kami, wala kami ibang takbuhan. Boss Mike. Tapos, 'di ba? Para sa akin, hindi ko naman sabihing about politics ito. Hindi ko sasabihin about politics ito. Hindi ko rin sasabihin about sa personal problem niya. So antayin po natin yung investigasyon ng NBI at PNP kung ano po yung findings, ano po yung result sa kanyang pagkamatay, no? So sa totoo lang mga kababayan, sana naman wag maulit yung katulad kay Percy Lapid.
Sa totoo lang, ang hirap mahalin ang bansang ito na kung saan yung nagmamahal sa bansa ay hindi siya minamahal. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Hindi naman kami nandito para sa amin lang eh. Although kumikita kami because buhay din namin ang kapalit. Pero sana naman, respetuhan lang. Kasi kung about naman to sa politics yung pangyayari kay Mima, napaka-unfair naman. Kung bumibira kami, bumibira din naman yung kabila. Bakit ganun? Lumaban kayo ng patas? Kung nasasaktan kayo sa tirada ni Mima, tirada namin, tumitira din naman yung kabila. Mas matindi pa nga yung tira nila eh. Mas matindi pa nga yung tirada nila eh. Kami yung tirada namin on news. May sources, may evidence. Yung kabila, wala akong sinisisi ha. Yung kabila, nakikita nyo naman. Tumitira sila. Anong source? Fake news. Napaka-unfair. Dahil ba hindi kayo sang-ayon sa pananaw niya? Dahil ba hindi nyo nagustuhan yung tirada niya dahil nare-real talk kayo? Kapalit buhay? Lumaban naman kayo ng patas. Mas matindi pa nga yung kabila eh. Kami ang iniisip namin, hindi naman nagkulang sa amin. Yung mga tumatayong kuya namin, yung mga tumatayong tatay namin dito sa industriya ng vlogging. Pag bumira kayo, pag mag-content kayo, make sure na meron kayong sources. Kapag ka mag-vlog kayo, make sure na meron kayong mga nakukuhang source at pinanggalingan. Kasi kapag ka binalikan kayo, makasuhan kayo, madimanda kayo. 'Di ba? Pero yung kabila, 'di ba? Nakita nyo naman kung paano ang kabila. Tapos ngayon sa nangyaring ito, sino na naman sisihin nito? Si PBBM na naman. 'Di ba? Kaya nga tama nga yung sabi ni PBBM, kung kayang gawin at kayang bantaan ang presidente, paano pa ang mga ordinaryong tao? So ako po yung nananawagan kay DILG Secretary Jun Vic Rimulya, kailan pa po kayo gagalaw? Kay Ombudsman Boying, kay NBI Director Melvin Matibag, kay PBBM. Ilan pa bang buhay ng mga vlogger na nakipaglaban, tinaya ang buhay para sa administrasyong ito, para sa bansang ito, na malalagas? Ilan pa ba? Hindi naman siguro po pwede yung ganito. Buti pa nga yung iba dyan eh. Nagnanakaw ng harap-harapan, pinoprotektahan pa. Kurap na nga na kurap, pinagtanggol pa. Samantalang kami mga vloggers, nagbubulgar sa mga kurap, kumakalaban sa mga kurap, wala man lang kami proteksyon. Di ba? Lahat naman kami, layunin namin mga vloggers ay para sa bayan eh. Napaka-unfair. Napaka-unfair po. Napaka-unfair. Kung sino yung mga magnanakaw na nabubulgar, sino yung mga kurap na nabubulgar, pinoprotektahan nyo. Samantalang kami na tumutulong, wala man lang proteksyon.
'Di ba? Kailan pa po gagalaw ang administrasyon? Nang mauubos na. Ilang vlogger pa po ba ang mawawala? Ilang vlogger pa po ba ang mamamatay? Kapag ka mga politikong magnanakaw, ultimo yung mga taga-otoridad po, protektahan pa ninyo yung mga korap. Samantalang kami tumutulong sa inyo. Wala man lang proteksyon. Kaawa po, nakakaawa si Mima. So yun lang po mga kababayan yung aking reaction, no, at yung paano ko iparating ko sa inyo kasi marami po kasing nagtatanong kung totoo ba o prank ba. Totoo po mga kababayan. Ngayon si Mima nasa morgue pa po. Basag ang ulo. Tad-tad ng bala. Kaya sa totoo lang, hintayin lang po natin siguro mga kababayan yung findings, no? Hindi ko lang din po sure kung binalita na ba sa TV o binalita na ba sa mga news outlet, mga kababayan. Kung sino po yung mga nakapanood, no? So, tignan po natin mga kababayan sa TV5, no? Kung merong balita patungkol kay Mima, mga kababayan. Ngayon po ba? Ngayon lang po ba mga kababayan? Hindi ko po masyadong kasi naka-live po ang TV5 ngayon. You know, you gotta see this. Identity lang ba ito? O may mas malalim pang nangyari? News 5. Tignan natin. Transportation. Tignan natin mga kababayan. Ang suspect, isa siya sa mga nagsilbing lookout. Wala po ng crime, sir. Wala po na Igo na frame up lang po sir. Putok, nagulat nga po ako. Saan ba dito mga kababayan? Ngayon lang ba? Para malaman natin kung ano yung katotohanan. Para sa kaligtasan ng mga rider, mga Pagpahal ng balitang yan, Mhm. si Carol De Asa. Nakahandusay at wala ng buhay nang datnan sa tapat ng eskwelahan ang biktimang si alias Julio nitong Miyerkules, pamamaril. Putok, nagulat nga po. Actually mga kababayan, wala pa po yata. Ang biktima, binyahe pa ng mga hold-upper mula Pampanga hanggang Tarlac. Narito ang Frontline Report. Namumula ang buong mukha ng babaeng yan. Kulay pula na rin, Tin Marquez, Actually si mga Oligario kababayan. sa paggamit ng illegal na Siya itong mga recruiter natin. ang Pilipino, paggalang sa 29. Hintay pa natin yung isang trading day at ngayong sa 911 hotline kung makakabook ng kahina-hinalang pasahero. Mhm. Kabayan Cell ng motorsiklo. Inaalam din kung may kinalaman ng pagpatay kay Mima Alicia sa Ito pagiging na. investigahan sharing ngayon ng mga pulis kung may kinalaman sa krimen ang negosyo na mag-live-in sa Bayan Cell ng motorsiklo. Inaalam din kung may kinalaman ng pagpatay kay Mima Alicia, investigahan sharing ngayon ng mga So, para po ma-preserve. hindi muna pumayag ang yun nga po, pinaliwanag po yung sitwasyon. Galing siya kayo ng estadio? Yes po. Okay. Nag-waiver po doon. Tsaka mamaya, babalik po siya para ibalik din po yung cellphone. krimen. So ayun mga kababayan, ito po binalita na po siya. Mhm. Kabilang nga sa inimbis Alex Ayala, ang American tennis. Wait lang nga mga kababayan kasi nagloko. kabilang nga sa inimbis Alex Ayala, ang American tennis. pagiging political vlogger nito. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Pagiging political vlogger nito. Cheryl. Alex Ayala, Maraming salamat.
Yun nga po, pinaliwanag po yung sitwasyon. galing na kayo ng istasyon? Yes po. Okay. Nag-waiver. Hospital ng biktima. Galing Madalas mag-post si Alicia ng tatakbo si Nelboy sa ospital ng tandem at pinagbabaril. Sinubukan pa ni Alicia at ng madaling araw kanina. Go buhay naman. So ito po yung mula sa Caloocan. ito po yung nangyari mga kababayan ha. So alamin natin if this is part ba ng politics or love life. No? So pakinggan natin sa balita. Ito po mga kababayan yung patungkol kay Mima. So ito binalita na ng TV5. Sa So, ito. 911 hotline kung makakabook ng kahina-hinalang pasahero. Mhm. Ito raw kasi ang paraan para agad silang makaresponde. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal Alexis Ebu. Isang reservoir sa Cebu City, alas 3 ng madaling araw. Dumiretso siya. Training balita si John Arawa ng News 5 Visayas. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking ito sa isang reservoir sa Cebu City, alas 3 ng madaling araw. Dumiretso siya sa babaeng cashier. Ilang sandali lang ay makikitang pinilit at hinatak ng lalaki ang babae papunta sa isang hallway. Sa isa pang CCTV, makikitang pinaghahalikan na ng lalaki ang cashier at ginawa ng kahalayan. Hindi maaninag sa video pero may nakatutok palang kutsilyo sa babae. Nang akmang ipapasok na ng lalaki ang babae sa isang kwarto. Wait lang po mga Dito na kababayan. sinubukang tumakas ng babae at inagaw ang Hindi ko po siya kutsilyo sa babae. ma-forward kasi nawawala. Pero nabawi ito ng lalaki at inamba sa cashier. Dito na muling itinuloy ng suspect ang kahalayan sa babae. Ayon sa biktimang si Alias Shaina, umorder ng 2 beer. Actually mga kababayan, ito po ay sa Cebu pa po. So next po dito, yung about kay Mima. Siya at lumapit sa lababo. Mm-mm. Hindi ko napansin na kumuha na pala siya ng kutsilyo. Sabi niya, sumigaw ka at isasaksak ko itong kutsilyo sa'yo. Sabi ko pa nga, sir, pwede nyo na lang kunin ang kinita. Pero ang sagot niya, hindi ang kinita. Lalaki lang parang walang nangyari. Kinilala ang suspect na si Alias Clark. Ayan, mahirap kasi mga kababayan kapag i-continue natin, Lalaki lang parang walang nangyari. mawawala po Kinilala ang kasi suspect na si Alias Clark. para malaman natin at mapanood natin yung katotohanan patungkol dito, no, mga kababayan. Lalaki lang parang walang nangyari. Kinilala ang suspect na si Alias Clark. Mga ng kanyang kalibin na duguan pa ng madatnan ng mga otoridad. Ang baaman dinadala sa ospital. Ayon sa kanila, bagong laya lang ang lalaki sa kasong grave threat at alarm scandal. Mga ng kanyang kalibin na duguan pa ng madatnan ng mga otoridad. Ang baaman dinadala sa ospital. Hatag ko kayo. Wait lang ha mga kababayan kasi hindi siya mapi-play. Naka-live kasi ngayon yung News 5. So pag i-play kasi natin dito mga kababayan, mawawala po kasi. Mga ng kanyang kalibin na duguan. Gary De Leon. Gary, ano pa ang mga habang papasok ng bahay sa Caloocan? Sugatan naman ng kanyang kalibin na duguan pa ng madatnan ng mga otoridad. Ang baaman dinadala sa ospital. Hatag ko kayo. Para maubusan ako ng hininga. Sige lang. Laban lang, laban. Base sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang magparada ng kotse sa harap ng bahay nila si Alicia. Bumaba si Nelboy para buksan ang gate. Doon na biglang sumulpot ang riding in tandem at malapit ang binaril si Alicia na nasa driver's seat. Habang nakaparada ang sasakyan ni Mima Alicia, habang dinad Wait lang mga kababayan ha kasi nga hindi natin siya maano. Travel nawala with po peace of dito. mind with our service guarantee. Your next holiday trip starts with trip.com. Here's 5 reasons why you should log into your old Para Crash malaman account. natin yung Number 1, buong while you've been news. away, your base No, auto-upgraded hindi its lang sa ano mga kababayan. Ayon Mga kapatid, Cheryl, pagiging political vlogger nito. Cheryl, maraming salamat, Gary De Leon. pagiging political vlogger nito. In tandem ang babae. So ito nga, tumba nga si Mima, patay nga sa kalsada. Hindi lamang ang name and number, kundi yung valid government ID.
Kabilang din sa tinitignan safety features ay ang paglalagay ng medical or a police enforcement. ng makipagpulong Sisika po sila. Samantala, pinag-igting na rin ng PNP Motorcycle si apps or yung ride-hailing apps. Rest assured na lahat po ng ating dagdag na patrolya, dagdag na pagbabantay, lalo na sa 10 oras ng gabi, ay ginagawa na po ng inyong kapulisan. Sabi pa ng PNP, huwag mag-atubiling ebwe, News 5. Nasa poll sa CCTV ang isang lalaki sa Cebu City na nanghalay ng itaining balita si 3:00 ng isang hallway kung may nakatutok palang Hindi kasi kutsilyo siya sa suspect. Alayan sa babae ma-play ng Tumayo ayos. siya at lumapit pa nga. Sir, lalaki na parang walang nangyari. Mhm. Kinilala ang suspect na si Alias Clark. Ito ang dating mugshot ng suspect na inilabas ng mga pulis. Ayon sa kanila, bagong laya lang ang lalaki sa Mandang kasong TV grave vlog threat sila at po. alarm scandal. Kilala na namin ang suspect at ang CCTV footage. So actually mga kababayan, riding in tandem po, no, ang bumaril kay Mima. Feeling ni Shaina, sana'y maaresto na ang suspect para wala So na bumulagta talaga siya. sobrang lala ng trauma ko. Hindi na ako makatulog gabi-gabi. Paano kung sa susunod na babaeng gagahasain niya, hindi na ganun ang mangyayari. Baka patayin na niya. Kasong rape naman ngayon ang hinihain laban sa suspect na patuloy pang tinutugis ng mga Lasting pulis. show and kay Ken Nagbabalita Soto, mula hello sa po. frontline, Janarua, News 5, Visayas. Ito na yung Dead on the sunod. spot ang isang political vlogger matapos pagbabarilin habang papasok ng bahay sa Caloocan. Sugatan naman ang kanyang kalibin na duguan pa ng madatnan ng mga otoridad. Live mula sa Caloocan, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Gary, ano pa ang mga nakalap mong impormasyon sa kasong ito? Cheryl Patay, ang political vlogger na si Mima Alicia at kritikal naman sa tama ng bala ang live-in partner nito matapos pagbabarilin ng riding tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nakahandusay sa kalsada at wala ng buhay ang babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan City. Basag talaga Pinagbabaril ulo. umano ng riding in tandem ang babae. Basag ulo ni Mima. Actually, mga kababayan, ito po. Yung ulo, yung dibdib, no? So, hindi ko na i-play dito mga kababayan kasi iba-block po ito ni YouTube yung patungkol sa mga ganyan. So, naririnig nyo naman po. No? So, ito po nakahandusay, patay, ulo. Dito, hindi ko sure kung sa dito or sa mukha. Meron siyang tama dito sa dibdib. No? Dito, right side. No? Ayan pa. Na kinilalang si Mima Alicia, isang political vlogger. Agaw buhay naman ang kalibin niyang si alias Nelboy na tinamaan din ng bala. Nakausap pa siya ng mga barangay tanod habang dinadala sa ospital. Hazard po kayo. Para maubusan ako ng hininga. Sige lang. Laban. Base sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang magparada ng kotse sa harap ng bahay nila, si Alicia, bumaba si Nelboy para buksan ang gate. Doon na biglang sumulpot ang riding in tandem at malapit ang binaril. So, ibig sabihin mga kababayan, no? So, ibig sabihin, minamanmanan talaga siya, no? Sinusundan talaga siya. No? So, galing sila, di natin alam kung saan sila galing. Kakarating lang sa bahay, bumababa yung jowa para buksan yung gate. Dito na sumulpot yung riding in tandem at doon na sila pinagbabaril. Alicia na nasa driver's seat. Habang nakaparada ang sasakyan ni Mima Alicia sa lugar na ito para magparada ng sasakyan ng kanyang live-in partner. Dinaanan sila ng riding in tandem at pinagbabaril. Sinubukan pa ni Alicia na tumakas at tumakbo pero muli itong binaril ng riding in tandem. Dead on the spot si Mima Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Inabutan ng mga residente si Nelboy na nakaupo sa harap ng gate ng bahay. Duguan sa tama ng bala at humingi na saklolo. Habang itinatakbo si Nelboy sa ospital, tinanong rin ito ng mga tanod ng barangay kung may banta sa kanilang buhay. Kilala mo ba yung suspect, Nel? Hindi po. Pero ano yun, sa negosyo? Hindi ko po alam. Sundan kayo dito. Nandyan po sila nakabang eh. Ayon sa may-ari ng inuupahan nilang bahay, bagong lipat lamang daw sa Caloocan sina Alicia at live-in partner nito na si Nelboy. Mga 1.5 months po, sir. Sila, Opo. kilala sa inyo, sir? Nagbayan silang motor, sir. Kasi yung lalaki, sir, ang kausap ko dyan. Wala raw nakakakilala sa dalawa
at sa pagiging political vlogger ni Alicia. Madalas mag-post si Alicia ng content na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bumuhos ang pakikiramay mula sa mga kapwa pro-BBM page at vloggers. Ilang oras matapos ang pamamaril, dumating ang dalawang lalaki at pilit pinabubuksan ang bahay ng mga biktima. Nagpakilala silang kamag-anak ng mga biktima at kukuha raw ng gamit ni Nelboy at pera na gagamitin sa ospital ng biktima. Galing po kami ng presinto, nagpirma-pirma po siya doon, binigay po yung cellphone and susi sa kanya. Dahil po, yun nga po, pinaliwanag po yung sitwasyon. Galing na kayo ng istasyon? Yes po. Okay. Nag-waiver po doon, tsaka mamaya babalik po siya para ibalik din po yung cellphone. Hindi muna pumayag ang may-ari ng bahay. Humingi po ako muna ng clearance sa police, sir, kasi baka under investigation pa po yung Baka may bahay. mga gamit So, kasi sa loob eh. para po ma-preserve muna yung crime scene, sir. Kabilang nga sa iniimbestigahan Cheryl ngayon ng mga pulis kung may kinalaman sa krimen ang negosyo na mag-live-in sa buy and sell ng motorsiklo. Inaalam din kung may kinalaman ang pagpatay kay Mima Alicia sa pagiging Wait lang po mga kababayan. No? So, yun, klarong-klaro po at confirm po na wala na talaga si Mima. So, minamanmanan, no, sa pagkakaalam natin, di natin sure kung galing ito sa personal problema or di kaya sa politics or di kaya sa negosyo nila. No? So, kaya double ingat na lang po talaga tayo nito. No, mga kababayan. Kaya ako po yung mananawagan, no, sa kay PBBM, no, at sa Administrasyong Marcos. Sana po gawaan nyo na po ng paraan na hindi na po maulit at wala na pong maulit, no? Kasi nangyari na kay Percy Lapid yan eh. Nangyari na po kay Percy Lapid yan, mga kababayan. So uulitin pa ba? Napahanga ni Pinay. So yun po yun mga kababayan, yung kay Mima. So